Magandang araw sa lahat at welcome sa unang-unang broadcast ng Tindig Pilipinas Podcast. Ako si Sylvia Estrada Claudio, isang miyembro ng Tindig Pilipinas. Papaliwanag natin yan mamaya, no, Ma'am Jessica? Yes, of course. Ang tawag sa akin ng karamihan ay si Doc Guy, isa sa mga host ninyo, at ang co-host ko ay... Ako naman si Jessica Amon. Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil ito ang unang podcast natin ng Tindig Pilipinas, ipaliwanag natin sa kanila kung ano ang Tindig Pilipinas. Nauna ba ako sa iyo sa Tindig o ikaw ang nauna? Ako, ata. Okay. Kasi parang nag-umpisa muna 5 eh. Oh, Tapos, pero dire-diretso lang. 2016 to. 2017. 17. Oo, Panahon pa ni President Duterte. Oo. At ang una nating dahilan ng pagsama-sama, tapos inimbitahan niyo ako ay... Threaten na eh. May pakiramdam nun eh. Threaten na yung demokrasya eh. Kasi sineryoso talaga ni former president yung kanyang campaign promise. Oo, parang nakakatakot para sa akin nung naimbitahan ako, pumayag ako kaagad as an individual pa noon kasi nakakatakot yung patayan. Hindi ko talaga kayang tanggapin yung EJK. Ano man ang magandang dahilan, hindi yata tama na pumapatay tayo na walang tamang proseso. Ayun, bali tatlo Sige. na yan. Anong issues natin? Ngayon, wala na si Duterte sa pagka-presidente. Ganun pa man, tinutuloy natin yung paniningil sa nangyari sa panahon ni President Duterte. Pero nagdagdag yata tayo ng ilang issue natin. No? Dahil siguro ang habol natin, yung paniningil sa kahit anong administrasyon naman. Minsan sinasabi sa atin na tayo daw ay kampi dito, kampi doon. Wala ho tayong kinakampihan, di ba? Kung hindi yung tama, para sa mamamayan, kailangan maging medyo makulit at sumingil eh, no? Doon nga tayo magsisimula sa parang anong klaseng politika yung parang kampihan ng basketball, no? Gobyerno mo yan, singilin mo. Sino man ang nakaupo dyan, binoto man o hindi, singilin natin para maging nasa ayos ang ating mga lider, no? A motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Puntahan natin kung bakit ikaw, halimbawa, o ako, ay nag-file. Bakit ka ba pumayag nung na Personal? pumirma? Oo, ano Pero alam kasi mo? bago yung personal ko, yung marami kong nakakausap nung umandar yung Quadcom. Oo. At saka umandar yung Committee on Public Accounts at Accountability, saka and Governance. Oo. Ang tigas ng ulo niya, parang ang ibig ko sabihin, 'di ba may kailangan ka ipaliwanag, kapatid? Meron kang kailangan ipaliwanag sa amin kasi saan mo dinala yung pondo. Ni Hab, walang accounting. Ibinigay nga lang eh. nila doon sa isang military. Oo. Simple lang naman, ipapaliwanag mo lang naman, Oo. no? Pero ang pinakita niya mula umpisa ay kawalan ba ng respeto. Hanggang Tapos umabot sa trineten na niya yung buhay ng presidente. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Doon ka naging personal. yung parang Doon din yung na-personal ko na. Okay. Kasi dahil ako ay organisador, community organizer ako, Miss Kay. Kailangan kong at least itaas yung kamulatan ng mga nakakausap ko ng mga leader sa community. Kasi minahati na sila eh. Merong nagsasabi na ayun nga pa victim nga tong si Madam. Oo. Sa isa naman biktima. So, syempre ako kailangan kong tingnan maigi ano ba ang tamang gagawin bilang isang responsableng mamamayan doon sa mga nakaganapan na yun. At sa palagay ko ang pinaka noble ba? Ang pinaka-decenteng gagawin mo talaga. Tingnan mo yung constitution. Oo. Kaya parang bilang mamamayan, tingin ko,
kailangan kong makibahagi. At ang gagawin ko, first time to, Miss Gaya. Oo. Sumali. Hindi na rally. Na iba na ako ngayon. Rally. Dati rally. Lalabas na lang ako. Yung gagawa ko naman. Kasi ginagawa ko dati, sa Facebook, maglalagay ako dyan. Aus, kunwari gano'n. Alis ka na, ganyan. Sa Facebook yan, tapos inaano ko. Oo. Pero ito, parang mas bold ito, Miss Guy. Ikaw ba? Ewan ko, parang bold sa atin kasi sanay na sanay tayo na mag-rally, Rally tapos lang, hindi oo. tayo dumadaan sa mga proseso ng gobyerno, di ba? Pero sa akin, naisip ko nga na buhayin din natin yung batas natin, particular constitution. Constitution, di ba? Ordinaryong mamamayan katulad natin, ako, ikaw, yung mga nakikinig sa atin ngayon, no? Pwede ka talagang mag-file laban sa kahit pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Kung sa tingin mo, mali talaga yung ginawa. At tingin ko, ito rin ang tamang panahon, moment, no? Kaya sinasabi, moment natin to, sa lahat ng bagay, moment din natin to para mas maintindihan ng mga tao yung constitution. 'Di ba nakaraan nagkaroon ng issue ng pagtatangka na baguhin ng constitution. Umano din tayo, o nag-react din tayo, nag-react din ng mga tao. Pero kahit na nagre-react sila, pahalaga pa rin maipaintindi, ano ba yung pinagdinidepensahan natin sa Constitution. Bukod pa sa nag-iisang Constitution yan na nagbibigay ng provisions, na nagbibigay proteksyon sa karapatan natin, no? Kasi dito sa impeachment na to, ang mga tanong niya na pangkaraniwan taong mga nag-file. Actually, ako rin tanong ko yan eh. Pero nung binalikan ko yung Constitution, mahalagang maintindihan ng mga tao, kahit pangkaraniwan tao ka, kung nakita mo na ang mga halal na opisyal ay hindi na nagiging tapat, no? Balasubas na, nagwawaldas. Tingin ko, bawat isang grounds natin doon sa impeachment ay mahalagang education, awareness, na magandang i-share sa mga tao. Kasi, paano nasasanay sila na ang mga elected official mula sa barangay hanggang hindi lang yung national. Dapat alam nating lahat yon. Kasi nung maintindihan ko yan, kasi kinakabahan ako, Miss Gay, kasi kaya ko ba tong impeachment? Lalo na nung kausap na ho namin yung mga abogado. Parang pangkaraniwan ka pala sa dami ng mga technical, legal and technical kinakabahan na tayo. process. Kinakabahan talaga. Pero alam nyo, magbagaang ang inyong pakiramdam pagka nabasa nyo talaga yung sinasabi sa Constitution. Pagka makikita nila yung mga grounds na yun, katulad nga na minanggit ko, ano na sila, palasak ba yung impeachment dahil sa experience ng mga impeachment event ng mga nakakaraang mga panahon. Pero ito, may mahaba tayong oras para makapagpaliwanag sa kanila. Una, sa impeachment, sa Constitution na sinasabi. Tapos yung mga grounds natin, katulad ng banggit ko, kasi kailangan talaga malaman ng pangkaraniwang mamamayan, lalo na botante, na mataas ang pananagutan ng mga elected official. Parang sinasabi natin, lahat ng mga pinuno, lalo na nga na hinalal ng bayan, meron silang malaking pananagutan sa atin. Pagka sa palagay natin, kahit po barangay kapitan, kagawad yan, di ba? Tama ba, Miss Gay? Oo. So, sa iyo ay maraming nagsasabi na sawan-sawa na sila sa politika, di ba? Pero sa iyo, ito ang sinasabi mo kung bakit ang ordinaryong tao, galing ka rin sa isang organisasyon ng mga maralita, partikular mga maralitang tagalunsod o yung tinatawag na urban poor sa English daw yun. At syempre meron din kayong mga grupo ng mga mangingisda, no? Bakit para sa iyo, parang pinapaliwanag mo na bakit dapat ang ordinaryong tao maging interesado naman sa mga issue na ito sa ngayon, di ba? Oo. At sinasabi mo nga, ikaw, tuloy mo lang. Sorry Tingin ko, doon kasi nila maiintindihan yung kanilang pag-uunawa sa usapin ng karapatan sa governance at yung pag-uunawa din nila sa palagay ko lang kasi ngayon nagkalat ang mga salitang kapayapaan, nagkalat na yung salitang kailangan magkaisa, pero mahalaga hong maintindihan katulad doon sinasabi natin tama kapayapaan, pero ang kapayapaan na hindi nakabase sa pananagutan
ay walang walang konkretong peace, no. Kailangan merong may mga managot para maging tayo payapa, no. Kaya sinasabi ko kasi itong mga nararanasan ng mga ordinaryong tao sa kawalan ng kanilang mga batayan serbisyo. Minsan pinapawalang lang nila, nababaliwala lang eh. Yung parang okay lang kasi talagang mahirap eh. Okay lang, wala naman talagang ponto si mayor o kasi kapitan, no. Tapos nakatingin agad sila, syempre, doon sa leader, no. Ayan, katulad si Madam. Kaya lang kailangan din mag-practice talaga. Kasi ito yung iyong gulong, yung iyong pag-uunawa na meron kang karapatan humabol ng pananagutan sa sino mang nasa pinuno ng bayan sa kalagayan kung anong meron ka ngayon. Kunwari, wala kang sariling bahay. Bakit? 'Di ba? Wala kang hindi mo pag-aral ang mga anak mo. Bakit? Diba? Agree ako dyan kasi para rin sa akin, no, bakit dapat kahit makinig lang sila sa atin, 20 minutes lang naman to, no? Paminsan-minsan. Tingin ko kasi totoo, no, na napaka-toxic naman minsan ng ating politika. Kaya ayaw mo na, 'di ba? Ang dami naman ng problema sa buhay, 'di ba? Manunood na lang ako sa sa showbiz, 'di ba? Pero tungkol sa kinabukasan ito, sa kabutihan ng buhay ngayon, at syempre yung kinabukasan ng ating mga anak. Kaya kung hindi tayo makilahok sa mga mahalagang issue ng politiko, paano i-improve ang buong bayan, no? Ang isa pa, hindi naman tayo pumapasok doon sa kainis-inis na talagang labanan ng dalawang malaking paksyon. Buti na basa mo kanina, nabanggit mo kanina na nung gustong palitan ng konstitusyon natin para makapasok tumagal sa pwesto yung isang kampo, Diba? pinutesta Basta natin. tayo. Oo. Ngayon naman na umaari naman masyado naman itong isang group na ni Sara Without an H nga. Pumasok din tayo sa impeachment. No? Kasi ako rin sawa-sawa na sa ganyang away kasi ang pinag-aawayan lang naman nila kung sino may hawak ng poder, kung kanino mapupunta yung mga lalaking pera, hindi naman para sa atin yan. Wala naman sa prinsipyo yung away, no? Kaya nga tayo, kung basta mali ka, wala akong pakialam kung may H ka o hindi na Sara, o ikaw kung anumang junior ka ng kung sinong Ferdinand dyan, wala tayo doon, di ba? Kung ano ang kilos mong nasa tama, so suportahan ka namin. Kung anong kilos mong nasa mali, pupunahin ka natin. So sa akin lang, masaya din naman kung nasa tama yung politiko mo, no? Tayo, kaya tayo tumatagal. Enjoy rin naman tayo sa ginagawa natin. Hindi naman tayo martir na magtatagal kung hindi naman nagdadala rin sa atin ng magagandang palaisipan, masayang samahan. Kaya join ho kayo kung kayo ay nasa urban poor sector. Sumali ho kayo doon sa organisasyon ni Miss Je. Ulitin ang ASAP. pangalan? ASA. Alyansa ng mga samahang pantao. Kung Siya ang- po yung koalisyon na nasa Tindig, Pilipinas. Tapos ako naman, kung ang issue mo ay issue ng kababaihan, welcome po kayo sa Every Woman. Ngayon, magagalit na yung ibang grupo sa atin, no? Kasi Bakit? marami tayong grupong iba. Pero pagdating darating ng mga panahon, palagi nating ipapaalala sino ang mga grupo sa Tindig, di ba? Pero sorry, mga kasamahan sa Tindig, nauna kami ni Jess kasi inatasan nyo kami ditong kami ang umupo dito. Inuna na namin yung amin, di ba? Ganun talaga. Oh, Sa susunod, sila Kayo naman. naman. Ito lamang ay pagsisimula, sana makasama uli namin kayo sa susunod. Katulad ng binanggit ni Miss Guy, ang mga susunod naming mga topic ay ka-interest yan. Napaka magandang masundan. Sa ngayon ay pagbubukas pa lamang. Ako po si Jessica Amon. Ako naman ay nagpapasalamat din sa inyo. Sana tayo ay makapagsama-sama kasi very welcome ho ako sa inyo na yung unang-una nating podcast ay nakasama na natin sila. Kaya ako po si Sylvia Estrada Claudio ulit o si Doc Guy kasi doktora po ako at psikolohista. At
dahil nakasama namin kayo ngayon at balak namin sana na tuloy-tuloy kayong makasama pa. We love you all. We love you. Miss Jet lang.